Marami ang nalungkot at nahabag habang pinapanood ng mga netizens ang panayam ni Julius Babaw kay Luisito o Chito Santos, ang partner ng OPM icon na si Coritha. Nakilala si Coritha sa mga classic OPM hits na Oras Na, Lolo Jose, Sierra Madre, Gising Na o Kuya Ko, at marami pang iba. Siya ay bedridden na ngayon at hindi nakapagsasalita matapos ma-stroke ilang taon na ngayon ang nakararaan. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit na-stroke si Coritha ay sa dahilang ang minana niyang bahay sa ina, sa Sacred Heart Quezon City, ay nasunog noong 2018 at ni isang gamit ay wala siyang naisalba. Hindi iniwan ni Coritha ang bahay nila kahit sunog na dahil doon siya natutulog gamit ang folding bed kahit walang kuryente, pero may tubig naman bese sa kwento ni Chito. Ayaw daw iwan ni Coritha ang lugar dahil ang lupang kinatitirikan ng nasunog na bahay ay gustong ibenta ng nag-iisang kapatid na sa kalaunan ay nangyari rin. Dahil sa awa ay iniuwi na ni Chito ang babaeng hiniling niya sa Diyos na makasama sa buhay sa Tagaytay, kung saan siya nakatira at malakas pa noon si Coritha dahil nakakapagmotor pa. Masayahin din ang OPM legend at may mga pagkakataon pa na pinatatawag niya ang mga bata sa kapitbahay at magpapabili ng pagkain pagkatapos niyang mag-mini concert. Nagkaroon ng mild stroke si Coritha, kinain yung 2 guyaba nung malaki pagdating ng madaling araw, sabi niya naiihi siya, tapos pagkaihi niya, nawalan na siya ng lakas, tinakbo ko na sa hospital. Kwento ni Chito kay Julius Babaw. Emosyonal pang sabi ni Chito, mabuti mayroon kaming kapirasong lugar dito sa Tagaytay, maliit na bahay sa gitna ng maraming halamanan. Ipinakita sa video na nakahiga si Coritha at may nakalagay sa ilong na plastic tube na hindi makagalaw pero nakikita ang mga mata na nagre-react siya. Ayos naman siya, hindi lang nakakapagsalita pero yung pakiramdam niya matalas, sambit ni Chito. Kapag may gustong gawin si Coritha ay pinapakiramdaman ko kung ano yung kailangan niya. Kapag naririnig niya ang mga malulungkot na kanta sa TV, yung kanta niya bigla na lang nag-iiyak, sabi ni Chito. Ang sanhi ng stroke ng sikat na mga awit noong dekada 70 hanggang 90 ay dahil sa diabetes na na-detect noong kinain niya ang 2 malaking guyabano noong dinala ko sa ospital at noong makita yung CT scan marami na pala siyang atake na hindi lang napapansin, say ng partner ni Coritha. Gustong operahan si Coritha pero tumanggi si Chito, hindi ako pumayag na operahan siya. Sabi ko kausapin ko muna yung kapatid kong doktora kasi wala akong alam dyan. Gusto nila lagyan ng tubo, ayaw ng kapatid ko. Sabi, kuya walang kasiguruhan yan. Mauubos pera mo at mahihirapan si Coritha, kaya kung kaya mong iwi na walang oxygen, iwi ko na lang. Inuwi ko numang nakita kong medyo okay na at dito sa bahay ko na lang aalagaan. Kaya dito sa Tagaytay ko dinala tapos nagnormal naman kasi wala na siyang oxygen, kasi nung inuwi ko dito naka-oxygen pa. Tapos sabi sa akin kung kaya kong tiisin, pababayaan lang siya matutulog na lang at hindi nagigising, ayaw ko, hindi ako pumayag, emosyonal na kwento ni Chito. Sabi pa raw ni Chito kay Coritha ay mauna na siya kung hindi na kaya at okay lang na maiwan siyang mag-isa pero umiling daw ang babaeng pinakamamahal na ibig sabihin ay gusto nitong magkasama pa sila. Aminadong hindi naman sila sumasala sa pagkain dahil may mga nagpapadala. Nahihirapan lang si Chito sa mga personal na pangangailangan ni Coritha tulad ng mga gamot, diaper at gatas na 2,000 peso kada 4 na araw. Nabanggit din na may mga royalties na dapat matanggap pa si Coritha sa Alpha Records pero hindi naman daw na ibibigay pa kaya nanawagan siyang sana makuha na para pambili ng gatas. Natanong ni Julius kung saan napunta ang perang napagbilhan ng lupang dating tinitirikan ng bahay ni Coritha. Wala, nasa kapatid hindi naman nagbigay, bipolar yun kaswal na sagot ni Chito. Naikwento rin na hindi nakapag-asawa si Coritha at walang may alam kung nagkaroon ng karelasyon dahil masyado raw itong malihim sabi ni Chito na after 30 years na muli niyang nakita ang babaeng nasa puso niya. Nung ibinalitang nasunugan siya, doon ko lang hinanap 30 years after. Kasi una kaming nagkita nung tinulungan ko siyang makapag-concert, tapos noon wala na, kasi sumikat na siya. Nagkapangalan na kaya naisip ko ang layo na agwat. Pero hiniling ko siya sa Diyos, kaso sumikat ng husto, paano pa kami magkikita, heto nagkita na ulit, baliktanaw ni Chito. At ngayong baldado at hindi na nakapagsasalita si Coritha ay nangako si Chito na kahit anong mangyari ay hindi niya iiwan ang babaeng hiniling niyang makasama sa buhay. Alam mo sinabi ko kanina nakabibigla ang balita, nakalulungkot. At syempre, ang nakalulungkot na balita po, alam niyo po pagka sa SNN, may taping kami ni Barikutot, ni Romel, kinakanta-kanta po namin
yung kanyang mga pyesa, yung nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. At saka, sige, si Lolo Jose. Si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na. Hindi mo kabisado ang mga kanta niya, Romel. Oo, alam mo naman. Ikaw ang may kanta niyan. Ang tinutukoy po namin, ay nako, isa pong hinangaan natin noong dekada 70, kasabay po ni Lolita Carbon ng Asin, Banyuhay ni Heber Bartolome, ni Nakaka, ng Pen lahat na, si Miss Corita. Napakagaganda po ng kanyang pyesa at doon nga po sa vlog ng ating kasamang si Julius Babaw ay ipinakita kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. Alam mo ako, ini-imagine ko, no, dinadayo namin na Ugarte Field pagka merong mga rock and roll performers, andun si Corita. Lagi ko siyang naaalala bilang isang babaeng nakaupo sa isang gilid ng stage, naka long sleeves na black, tapos may dalang gitara, tahimik. Naaalala ko siya. Si Lolita kasi, anak-anakan ko si Lolita, grabe kami yan di ba? Talagang daldalan, kwentuhan. Si Corita, tahimik sa isang sulok. Kailangan po ng tulong ngayon ni Corita dahil sa kanyang kalagayan. Na-stroke po siya. Una po ay nasunugan siya dito sa Sacred Heart. Tapos lumipat siya ng Tagaytay. Alam mo, nakakatuwa dahil meron siyang partner, si Chito Santos. Oo, napakabuti ng puso. Di siya napakaganda ng puso. Si Chito Santos po ay isang dakilang tagahanga. Tagahanga siya ni Corita na nang lumaon ay naging sila. At ang ganda-ganda ni Corita, di ba? Yung oras na, alala mo yung kanta niya. Napaka-simpleng babae. Sana po sa mga kasamahan niya sa mundo ng musika na meron naman pong kapasidad, kakayahan na makatulong, naghihintay lamang po si Corita ng inyong paglalahad ng kamay. Kailangan po niya ng tulong ngayong mga panahong ito dahil meron po siyang dinaramdam talaga. Di ba? Nakakalungkot ito. Oo, grabe. Ulit po namin, nangangailangan po. Ayokong tingnan. Nalulungkot. Ako din? Sobra. Ako nalulungkot lalo na yung ibinubukan niya yung kanyang bibig. Pero walang lumalabas dahil hindi niya kayang magsalita. Ang buhay talaga, hindi natin talaga masisiguro kung ano ang hatid ng bukas sa atin. Kaya tama ang sinasabi ng matatanda. Habang kumikita, magsisimpan, magtatabi. Di ba? Kasi hindi naman natin alam isipin mo, Corita, antindi ng pangalan mo noong dekada 70. Hanggang 2000 nagpe-perform pa siya. Opo, kundi lang siya. Nalulungkot ako sobra. Grabe. At saka si Chito, talagang patnubayan ka pa ng Diyos. Talaga, di ba, Nay? Salamat sa mabuting puso mo, Chito. Maraming salamat. Kung wala ng pamilya na nag-aaturga at nag-aasikaso kay Corita, nagbigay ang Diyos ng isang taong tulad mo na may mabuting puso para lumingap kay Corita. Maraming salamat sa iyo, Chito. Thank you so much. Nakakalungkot po ang nangyayari kay Corita. Buti nasa tabi niya rin po ang partner niya. Kaya sana makalikom talaga ng pera sa concert na binabalak nila for Miss Corita. Gustong-gusto ko ang Sierra Madre at oras na. Sabi ni Boycie Caragay. Sana nga po matuloy yung binabalangkas. Opo. Isang concert ng kanyang mga kasamahan para makatulong sa ating kaibigang si Corita, di ba? Oo, Nay, sana makarating ito sa OPM. Lahat, di ba, Nay? Lahat ng mga singers ngayon. Alam na nila, oo. At ginagawa naman nila talaga yan. Sana magkaroon talaga para makatulong kay Corita. Kailangan po niya ng inyong ayuda, ng inyong tulong ngayon. At ipagdasal din po natin na sana'y madagdagan pa ang kanyang panahon sa mundong ibabaw. Si Corita na nagbigay sa atin ng magagandang awitin, ipanalangin po natin siya. Ayan. Ay nako,